Wow, wow, 'di ba? So paano nangyari na sa ganitong karangyang estado ng buhay nilang mag-asawa, ay nanggaling pala sila kapwa ng kanyang asawa sa hirap. Ngayon, she's on top of the world. Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Grabe naman yung house mo. Ibang klase. Talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Yeah. Nakita nyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, Yes. England. Yes. Tama? Tama. Ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siyang OFW sa UK. And then kinuha niya yung dad ko doon. Yun, kaya kami doon pinanganak. Ayun. Ilan Sister kayo ko. magkakapatid? Nung time na yun, 2 kami. So, Okay. nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karangyaan, di ba? Hindi po. Oo. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, naglilinis siya ng mga rooms. And then yung dad ko, isang waiter. Sa wow! hotel din. Yes. Ang galing. Doon din sa hotel na yon. Magkahiwalay sila ng hotel. Pero doon parehong parang hotel and restaurant ang kanilang Yes. pinag-aralan siguro at doon. Totoo ha? Mhm. Nakakatuwa, chambermaid sa hotel. Yung Yes. tatay mo naman waiter. Yes. Okay, Oo. wala po sila sa Buckingham Palace. Okay, nagkataon lang OFW sa London ba mismo? Sa parang suburbs of London. So parang malapit kami sa Heathrow Airport. Ayun. Mm-hmm. Tapos, kumusta naman ang pagiging pinanganak ka doon? Paano naman ang kabataan sa London? Kasi parang assuming na because I was born in the UK, maganda ang buhay namin. So, ang parents ko, since waiter ang dad ko and mami ko chambermaid sa hotel, so kami, we lived in a council flat, which is pabahay ng gobyerno. Libre yung pag-aaral namin kasi we studied in public schools. Maganda din, Yes. Ang provision sa ibang bansa kasi ganun din. Well, dito Yes. din naman sa atin, public school ay libre. Yes. Pero yung pabahay, iba yun. Yes, pabahay ng gobyerno. Sister ko kasi ganun din na nangyari. Nagtira siya sa UK and then pumunta siya doon pregnant. Pinabahay din siya ng government. Wala siyang work, so binigyan din siya ng decorating allowance. So, Wow. yung mga ganun na May provisions. may mga ganong provision ng gobyerno Yes. ng London. Yes, Wow. meron. Maganda ang provision ng gobyerno, pero maliban doon, rumarakit pa rin yung nanay at tatay mo. Yes, kasi chambermaid siya. Pero pag may spare time siya, nag-DDH siya sa mga bahay. So, naglilinis din siya ng mga bahay. Oy, sayang din yung kita. Yes, oo. At So, yung tatay mo naman, Waiter lang talaga siya Full para time. may time siya na kami naman ang alagaan. So ayun. parang hati sila. Okay, follow up natin na to. Follow up lang tayo dito ng vlog dito kay Corina Sanchez at saka ito kay kay Julius Babaw sa kanilang mga video o kanilang mga vlog. Yung kay Corina, pinalabas to sa Net25 pero ngayon hindi mo na mahagilap yan. Burado na ho yan sa sa YouTube. Hindi mo na makita ho yan ngayon. So, kay Julius Babaw naman, tinanggal ho ang comment section. Hindi ka na pwede magpag-comment doon pero ang video nandyan pa naman, buhay pa. Hindi ko alam kung kailan tatanggalin yan sa gawa nitong nangyari sa sa flood control investigation ngayon sa Senate, sa Senate Blue Ribbon Committee. So makikita ninyo yung kay Julius Babaw ay wala na ho yan. Ayan yung screenshot na hindi na ho yan hindi, nandyan pa, kaya lang hindi nga pwede makapag-comment. Pinatay ho yung comment section. Ano nangyari? So ito kay Corina, ito lang yung video na to nakuha na mapanood natin ngayon sa TikTok. Meron ho nito na natira pero yung buong video talaga na tungkol ho dito sa kay Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, matindi. Talagang binura. Akala ko ba matapang din si Corina Sanchez na mayroon pa siyang paano ito kay Vico Soto. So ang ibig sabihin nito, si Vico Soto, totoo talaga ang kanyang sinabi na walang reputasyon ito mga nasa media, iba. So, bakit tumalab yun? Yung sinabi ni Vico Soto.
So mahirap mag-judge na ganun, pero magtaka ka na lang kung bakit hindi po ito ano ba to, yung video na to bakit ang ano ko nito ay bakit binura itong kay Corina Sanchez at ang kay Julius Babaw ay nandyan pa naman. So napanood ko yung kay Julius Babaw talaga ng mga video, grabe ang mga sasakyan nito ha, na mahigit 40 na mga sasakyan na sa ilalim ng parang nasa mall eh. Karaming kotse meron kayo. Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Matindi ang mga sasakyan na to kasi may Rolls-Royce, may Cadillac, mayroong Mercedes-Benz, Volvo, mayroong Pathfinder, ano-ano pa yan yung isa pa. Pero grabe talaga. Sobrang ang mamahal na mga sasakyan na yan. Matindi ang kanilang mga sasakyan na naka-impact lang sa ilalim ng parking. So, na-attempt nila yan, na masikmura nila yan, na ang pera na pinagbibili nila mga yan ay hindi nila pera. Pera ng mamamayang Pilipino, buwis ng Pilipino yan. Budget para sa flood control pero binulsa nila. Hindi nila yan ginastos para doon para sa mga tao. Tapos na ano pa nito, nakakandidato siya ng pagka-mayor ng Caloocan. Ay, Caloocan, mali. Mayor ng Pasig City. Para kalabanin lang ito si Vico Soto. Ate Sara Descaya! Tindi ng mga pagmumukha nitong Diskaya. Sana nga itong investigasyon ngayon ni Senator Marcoleta ay makuha talaga nila itong mga sasakyan na to kasi pera ng taong bayan yan eh. Hindi natin alam kung itong simana na to kung ano ang mangyayari dyan kasi bakit binura ang video ni Corina Sanchez sa YouTube? Bakit tinanggal ho yun? At ang ano talaga noon ay ang management mismo ng Net25. Bakit ho pinatanggal ng Net25 yun? At saka kay Julius Babaw, mapanood pa naman. Pero ang tanong ko rin dyan, bakit hindi pwede ka nang mag-comment? Ito yung kay Julius Babaw ngayon na video na mapanood ninyo. Nasa mahigit 1 oras yan na video na yan, yung tungkol ho nga dito sa sa mga Diskaya. At napapansin ko dito, yung babae, ang grabe siguro ang nito, yung materialistic. Kasi siya ang nagsasalita yung habang nagtutor sila sa ilalim ng Pero yung lalaki, chill lang yung lalaki. Pero yung babae, mukhang yun ang materialistic. Itong babae si Sara Diskaya. Sa tingin ko lang sa tingin ko lang sa kanya dahil mukhang siya yung mas mabuka kaysa kanyang asawa na ako nahiya Ngayon na bumuka itong issue na to sa flood control, ako nahiya sa kanila. May mukha pa silang ipapakita sa mga tao dyan. Tapos kumandidato ng mayor dyan sa Pasig City para lang sa sariling interest. At buti na lang ito si Vico Soto na naig ngayon. Ito yung nanalo ngayon. Pati mga media, napahiya sila dito. Hiyang-hiya ang mga media dito sa sinabi ni Vico Soto. Bakit binura ang mga video na to? Bakit ayaw ka na makapag-comment doon sa comment section ni kay Julius Babaw na video? Dahil sila, tinamaan talaga doon sa sinabi ni Vico Soto. Kaya nasabi ko, di ba, kapag ang tao na totoo na magserbisyo sa taong bayan, pag yan ang magsalita, matindi yan, tatalab talaga yan. At madaling yung mga nakikita diyan, yung mga taong diyan, yung mga sabihin ko halang ang kaluluwa, madaling mayanig. Tingnan mo yung mga ibang mga media personalities yung sumasawsaw dito. Ito si Arnold Cabio, ano ngayon ito? Anong sasabihin niya nito? Na bakit binura yung kay Corina Sanchez?
Hanapin nyo sa YouTube yan. Hindi na kayo makakita ng ano yan. Hindi na kayo makakita ng mga video na yan, yung in-interview si itong Diskaya, mag-asawang Diskaya. Tapos ang anak nila, grabing mga kotse ang ibili para sa birthday gift lang yun sa anak. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Sus, ang tindi Ako ang nandidiri dito sa mga tao. Kadiri itong mga Diskaya family na to. Nakabili kayo, nakakabundal kayo ng ari-arian ninyo. Tapos pera ng taong bayan, pera ng mga Pilipino. Di kayo kinilabutan yan. Diba sabi ko nga hanggang nicho nito. Pera ng taong bayan pa ang kanilang igagastos dyan sa kanilang nicho. Ang kapal na mga mukha nito. Wala na ba kayong hiya na talaga? Imagine niyo itong mga project nila ngayon kung saan ang hindi pa yan halungkat kung saan banda pa yung ibang project dyan. Dito sa local government sa Pasig, na na yan ni Vico Soto. Nabasa na yan kung sino ang contractor dyan. Na nga yan yung St. Gerard Construction Corporation, yun yung dyan sa mga nagpatayo ng building na wala mga permit. Ngayon, nung umupo si Vico Soto, yung nagalit siya nun, na bakit walang building permit. Kayo isa sa pinakamalaking contractor sa buong Pilipinas. Sa sarili ninyong syudad, hindi ko yung mga ng permit. Bakit gano'n? Ito, pare, anong permit yan? Meron, sir. Ano nga ang permit? Building permit. Meron building permit. Ilang floors yung in-apply ninyong building permit? 4. Ilang floors yan, pare? Sir, ito na rin for Ano una? Permit o construction? May permit na po. May building permit. So, kukuha ka ng permit na 4 floors, tapos magtatayo ka ng Hindi, sir. Three, Ito, four, boss, hindi yan 6 stories ba yan? 7? 5 lang po. Oh, pero yung permit Yung ko 4. sir, for ina-apply na namin yung permit. So walang permit yung 5th floor niyan. Oh, malinaw sinasabi niya walang permit yung 5th floor. Kasi nga yan sila. Porkit ba ang kanilang mayor noon ay walang pakialam dyan sa kanilang lungsod, biglang natalo yun. Yung mayor na yun, yung dati. Sino yun? Si Eusebio. Natalo bigla nitong ni Vico Soto. Ano pa nito ni Vico Soto ngayon? Last term niya nito ngayon ng itong taon na to. Sana ang papalit ito kasing kasing galing niya, kasing sipag niya, kasing tapang niya. So ang tapang ni Vico Soto, ito na ngayon ang mga ang nakikita natin na pati media. Wala na. Hindi talaga umubra dito kay Vico Soto. Kasi bakit bakit ka magtanggal ka ng video na di man yung restriction sa YouTube siguro sa palagay ko. Sa palagay ko na mayroon talagang konektado kasi to dito sa investigasyon sa flood control. Good job, Vico Soto. Ngayon, itong simana na itong parating, bandayan natin to kung ano ang makikita natin dito sa flood control project na to. Itong St. Gerard palagi ko didik-dikin na to. Kasi nga, di ba, hahatakin ni Senador Marcolita itong 40 na mga sasakyan na super mahal talaga. Na mayroon sinabi doon na sila lang mayroon sa Pilipinas na yung sasakyan na yan. So ito yung Dodge Ram. And then the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself. Kasi bihira yung red na color nito. Ang tindi mo Diskaya, ang kapal ng apog ninyo. Ang lupit talaga ninyo talaga, ha?